mga kachika! Alam nyo ba? I know, hindi nyo pa alam. I know, don't know yet. Ay, English lang. Alam nyo ba, dito na kami, it's our ilang days na, it's our 4 days na here in California. Ayan. Kaya matagal na naman akong hindi nakapag-post, nakapag-upload kasi we are busy. Hanggang ngayon para akong may jet lag pa. Hindi ko alam. Para pa akong lumulutang kasi bumiyay kami nung October 9 papunta dito kasi nag-grant na yung petition ng husband ko. Siyempre kasama yung family. So yung isang anak ko na iwan but susunod siya. Ayun. So lahat kami andito and lutang pa ako until now. It's our 4 days. Yung mga bata nag-free. Dito kami sa bahay ng sister-in-law na parang resort. Parang kami nasa resort kasi meron silang pool and nice yung bahay nila. Super nice. So, tingnan mo yung mga anak ko. Super ano na sila. Okay. Be careful. Feel na feel na nila at home. Parang nasa bahay sila. Feel na feel nila at home sila. And parang lang kasi kaming nasa resort. Yun. So, yan. Yan sila, mga bata. So, may mga kalaro na yung anak ko. Ako naman, para pa ako may jet lag. Super, ano pa ako. Super, para pa akong laging inaantok. Wala pa sa mood kumilos. But I'm trying para makapag-adjust agad, diba? So, siguro wala pa. Nasa, ano pa lang kami, para mag-adjust. And yung jet lag ko para mawala. So, ayun. Kasi nag-iba na yung time dito. Ang hindi ko malaman kung gabi na ba o morning na. Hindi ko alam, hindi pa ako makapag-adjust sa morning. Tapos pag tinatawanan ko yung isang anak ko sa Philippines, parang iba. So yun. Diba? Pag ganito pala, ganito pa rin feeling nung nag-iibang bansa ka. Yung iba, yung iba, naho-homesick sila, ganyan, kasi pag nag-abroad sila, hindi nila kasama yung family. Ang maganda sa amin, we are very lucky. Kasi kasama ko yung mga anak ko, yung husband ko, and syempre, dito sa family niya, dito kami naki-stay muna habang nagre-recover pa kami. And yun, para kapag naka-recover na, and doon na kami mag-start ng life dito. So, tingnan natin kung anong buhay dito sa California, di ba? Syempre, parang nakakatakot na we are worried kung ano yung, kasi syempre, back to zero, ganyan. Pero syempre, hindi naman ganun ka-worry kasi alam naman namin na we will try our best. Syempre, kailangan magsipag, kailangan gawin yung dapat gawin. Kasi, ang dami nagsasabi dito na hindi ka dito masipag. Wala. Kailangan kang magsipag, kailangan kang dumiskarte para yung buhay mo makarecover ka agad and tuloy-tuloy. So, ayun. Ang napansin ko agad dito is yung transpo. Mahirap pala talaga siya pag first time mo dito kasi hindi ka naman basta-basta makapag-drive. Siguro, hindi ka basta, ay! So, ayun, na-post tayo kanina kasi naliguan ko na itong Bolinggit. Buntik, how are you in America? How are you here? How are you here? I'm asking you, you're good? So, ayun, yan ang sinasabi ko kanina. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Nakatumuta po na kasi na-post niya tayo. So, ayun, let's see na lang kung ano magiging buhay natin dito sa US. Oh my God. And, ayun, syempre, prayers and thankful sa mga taong tumulong, di ba? Sa mga tumutulong sa amin. Salamat kami. Ayan. So, we are starting our new chapter ng life namin. I-start namin yung new chapter ng buhay namin, ng family namin dito sa US. So, we will see what's gonna happen. Siyempre, unang-una pa lang sa lingwahe, di ba? Kailangan natin mag-practice sa English. Secondly, yung sa transportation niya, gano'n sinasabi ko kanina, mahirap pala pag, siyempre, hindi ka pwede drive dito. And hindi gaya ng Pilipinas na kapag punta ka sa isang lugar, okay lang. Kasi pwede kang mag-jeep, pwede kang mag-taxi, gano'n, kahit saan ka pumunta. Dito, pag wala ka pang license, wala ka pang sasakyan, hindi ka naman makakapunta kung saan mo gusto pumunta. And dito, maglalakad ka dito lang sa mga neighbor. Ang layo, paglalakadin mo, pupunta sa mga place like sa mga groceries, ganyan, siyempre hindi ka namin alam. So, parang mahaba-haba pang adjustment ang gagawin. And hopefully, na makapag-adjust kami agad, matutunan namin agad yung culture dito, ganyan. And, tibunektik ko din, and nag-decide siya mag-school on Monday. Monday not yet. Wala pa palang slot and time. Pero, napainol na siya ng sister-in-law ko. So, diba, we are thankful kasi may mga tumutulong sa amin. Ganun, mga sister-in-laws, ganyan. Kasi pag wala, syempre, ang hirap, diba, ang hirap ang hirap mga pa, ganun. So, ayun lang, hanggang sa mga susunod na vlogging natin dito na, hindi na sa Philippines, but here in, California. So, bye guys. Bye guys, I love you guys. Bye, mga chika. Bye. Mama, I love